Para sa iba, nakakatawa siya o kaya pinagkakatuwaan, sabihan ka mag-move on ka na lang. Kasi sometimes na madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong to. Huwag mo lang basta-basta sabihin na mag-move on ka. Huwag napakadaling sabihin. Minsan sinasabi nila, ano na yan, forward ka na, move on para makafocus ka na sa sarili mong growth o kaya para ma-heal ka. Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. Narinig nyo na ba yung phrase na, move on ka na, move on din pag may time? Dami rin mga tao na nasasabihan ng move on. Depende yan sa, of course, kausap, gano'n mo kakilala yung kausap mo. Sometimes, depende din yan sa, of course, timing, no? Importante din. And then third, depende din yan sa pinanggagalingan ng nagsasabi. Kasi sometimes, na madaling sabihin, mahirap gawin. Para sa iba, nakakatawa siya o kaya pinagkakatuwaan, sabihan ka mag-move on ka na lang. Mahirap kaya yun. Tsaka hindi siya dapat madaling sabihin lang. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong to. Huwag mo lang basta-basta sabihin na mag-move on ka. Huwag napakadaling sabihin. Okay, the phrase move on, of course, siguro quote-unquote, encourages people na to let go of the need. Or minsan sinasabi nila, ano na yan, forward ka na, move on para makafocus ka na sa sarili mong growth o kaya para ma-heal ka. Pag-usapan natin yan. Yan ang keyword. People need healing. Kaya nga para mag-move on na nga daw. So, importance of moving on, kami ni Chico, hayaan niyo po nalagyan namin ng mas appropriate kasi minsan nakakasakit yung move on, ganun. So, pwede ba nating sabihin move on or letting go? Bakit kailangan nating pag-usapan, iproseso, at saka gaano ito kahalaga? The importance of moving on or letting go in a relationship. Unang-una, para nga daw magkaroon ng resolution. Ito yung sinasabi po nila na naririnig natin, closure. Bakit kailangan may resolution? Tayong naman lahat ito, hindi lang naman to sa mga dumadaan ng ganyan. Tendency talaga natin, mga tao, we hold on to a past relationship. Natapos na kaya sinasabing, gusto nilang maramdaman or maintindihan kung saan sila nagkamali. Pwede din ang sinasabi, love, ma-validate din siya na hindi lang siya ang may kadahilanan for that kind of relationship that didn't work. Gusto mo talagang maintindihan, lalo na kung let's say, sinasabi nila, hindi ako ang nakipag-break siya. Valid naman yung ating saloobin, but what we're saying, ang importance nun, so that you will be able to process feelings, and then there's a proper resolution for the both of you. Moving on begins with a decision. So, ang susunod naman natin ay, so that matapos na raw yung inactivity or stagnation. Ano ibig sabihin nito? In a past relationship can prevent individuals from moving forward and experiencing new relationships and opportunities. Siguro nagwawalo ka, yung parang naiwan ka na lang doon. Hindi ka na rin nag-grow individually kasi nga, yun nga, there's stagnation, tapos inactivity and you don't wanna meet other people. Maraming mga factors involved. And masakit naman talaga, love. When it comes to, relationships, that's why we wanna encourage everyone na hinay-hinay lang po tayo, especially if we know of anyone that's close to us na yung phrase nga na, move on ka na kasi. Hindi po ganun kadali yun. Inactivity, stagnation, so it's really very important that you process how you feel. You'll be able to identify para hindi rin tayo magkaroon ng stagnation or inactivity na tinatawag. The phrase move on encourages people to take action, to let go by the grace of God, and to create a new future. Minsan, sinasabi ko kay Chico, talaga namang wala namang future sa past. And it's a reality. Sometimes you remember the feeling is still there. That's why it needs to be processed. In other words, kailangan talaga nating maproseso. It's really very difficult. Intindihin po nating mabuti. At saka ang benefit if we choose to just let go by the grace of God and kasi in this journey called life with others. So ano pang importance, love?
it's for self-healing or self-care. Importante to. Kasi nga, nakaka-drain talaga. Emotionally draining. Namamayat nga yung iba if they're emotionally drained. Wow. They lose weight. Ay, totoo. Hindi ka nakakakain eh. And it prevents us from taking care of ourselves. Dahil pabayaan mo na. Yung iba nagkukulong sa kwarto. Nagsiself-pity din yung iba. Ayaw nilang isolation. Ang sinasabi po namin ni Chico, isolation is poison. You have to really go out and reach out and ask people for prayers. Yun nga, seek counsel kung kaya na, yung mga ganun. Well, it will take time. Hindi natin sinasabi na matik yan, na nag-invest ka ng emotions mo doon sa tao. Lahat, oras. More than anything else, yun na nga. Pwede din, in a different route, you can also, reassess as you process everything that had happened so that can help you move forward. What did you learn from this experience? And how do you think you can make it better for you to become better as a person? Kaya maganda din yung meron tayong talagang learnings na sarili nating testimonya, sarili nating na-experience at paano tayo binago ng experience na yon, especially if it's very painful nga. Another one. Yung susunod ay revelation. Yan. Or realization. Sometimes people hold on to a past relationship because they believe that it was the only relationship that they will ever have. Of course, it's not true. However, the phrase move on encourages people to realize that there are many other possibilities for love and happiness. And at the end of one relationship doesn't mean that the end of all your relationships. Kasi para sa atin din naman, and I'm sure you will agree, the best relationship that we have is with our Lord and Savior Jesus Christ, diba? Yung minahal niya rin tayo at kaya tayo nagmamahal sa iba. That's the same love kasi that was given, diba? Love and happiness, the end of any relationship doesn't mean nga na ending na ng lahat, pati yung future relationship mo. Na hindi siya magfa-flourish, na hindi siya magiging blessing sa iba, na nakakakita. And for some reason, you're really having a hard time to move forward or to let go of past hurts. We would like to encourage you. Seek help. You can message us or kahit hindi kami or anyone, your parents, a close friend who can hear you out and allow your feelings na mailabas mo rin so that you can start to heal. Take it as it is. God is doing something sa buhay niya. Tama. Kaya, sige lang. And we're not saying okay lang yan. Hindi okay yan. Dahil pagka nasaktan tayo, talaga masakit yan. Then again, the moving on, or better yet, if we call it the moving forward, is another journey for you. Seek God. The Lord will be the one to carry you through. It can be a difficult process, but it's often necessary. Peace and personal growth. So again, reach out to others. Basta do not isolate. And I am sure that when it's being processed, it's also the first step to your healing and growth. Happy spouse, happy house. Salamat for joining us once again. My name is Chico Peña. I am Marian Peña. Na nagsasabi, ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse, happy house.